O eto pa, since kay Cheese, napag-usapan na natin, naisingit na natin si Cheese. Cheese, ikaw yata pinapatamaan nitong si Karen Davila. Oh, di ba? Kasi mga boss chief mo, sir, nitong linggo lang, umpisa na po na nagsisilabasan yung mga salin ng mga politiko, senador, congressman, at ibang mga sangay ng gobyerno at ibang mga halal ng bayan. Ngayon po, napatunayan mga bossing na si Mark Villar ang pinaka mayaman na senador. Bakit to? 1 billion. 1.2 billion kung hindi ako nagkakamali. No? Yung pinasang ZALN ni Mark Villar. Pero bakit to hindi masyadong pinag-uusapan? Kasi madami po na nakakaalam na ang negosyo ng mga bilyar din. Hindi ko pinagtatanggol hindi ko pinagtatanggol. No? Madaming nakakaalam na malaki ang kita tubuan sa mga ganyang mga negosyo kagaya ng family business nila na lupa, pagbebenta ng mga bahay, etc., etc. Hindi ko din sinasabi na lahat yan doon. No? Hindi ko sinasabi na lahat doon sa negosyo nila nakuha yan. Posibleng baka meron din galing sa bayan. Hindi natin alam. No? Hanggat hindi nagsasabi ang ICI, ano ba ang napag-usapan nila doon sa loob ng ICI? Hanggat hindi nagsasabi ang ICI na kasuhan din itong si Mark Villar, etc., etc. Pero hindi yan ang punto natin eh. Bakit hindi po masyadong pinag-uusapan yung salin ni Mark Villar? Siya yung napakalaki, 1.2 billion. Bakit hindi pinag-uusapan yung salin ni Rapi Tulfo na 1 billion? Kasi alam natin, kahit papaano, posible, maaari, at meron silang may papakita dokumento. Yung kay Chis Escudero, bakit yun ang pinag-uusapan? 18 million lang yun 18.8 million lang yun Kasi mga bossing, sa nakikita nating lifestyle ni Chis Escudero, ni Heart Evangelista, hindi tugma. Hindi tugma yung ipinasang salin ni Chis Escudero. 18.8 million, mga kababayan. Ibig sabihin, pwede pala ako tumakbo, senador? Diba? Pero yung salin, mga kababayan, asset and liabilities, yung mga, kung ano yung mga ari-arian mo, lahat-lahat na. At kung ano, yung mga binabayaran mo, yung mga pagkakautang mo, lahat-lahat, nandun lahat yun, mga bossing. Which is 18.8 million. Mga kababayan. Biruin nyo po, yung mga nakikita nating relos na suot ni Chis Escudero. Yung isa nga nakita ko, RM Richard Mille. Kung di ako nagkakamali, pinakamababa nun, 10 milyones May nakita ko, pinakamura na nakita ko suot ni Chis Escudero, yung Cartier na Dos Santos. Yun, makakabili ka nun ng halagang mga 400,000. Yung mga Rolex pa, may nakita ko Sprite, green at kulay itim na Rolex. Milyonan din yun, mga kababayan. 800,000, something like that. Kaya kung iisipin nyo kung jewelry pa lang mga bossing, ni Chis Escudero na isinusuot, lalagpas na sa lalagpas na sa 18 million Di ba? Yung regalo pa lang kay Heart Evangelista, mga bossing, although first time ko lang narinig yun. First time ko lang narinig. Pero syempre sa pag-research at pagtingin-tingin kung magkano nga ba talaga yung totoo. Yung diamond na kulay asul. Nasa Brazil lang daw po matatagpuan. 1 million lang daw po. Sabi ng mga DDS. Kasi pinagtatanggol nila Si Chis, sabi ng mga DDS, 1 million lang yan, pesos daw. Pero kapag tumingin kayo at ini-research nyo talaga, 1 million US dollars. Kayo na magkwenta kung kailan niya binili yon. Ngayon magkano? 59 ang dollars. So ibig sabihin, pumapatak yung 59 million. Biruin mo, ikaw ba kung meron kang 18.8 million lang
na halaga ng ari-arian sa lahat. Magre-regalo ka ng 57 million, 59 million na sing-sing lang? Oh. Hindi, di ba? Maniniwala pa ako kung kagaya ka ni Mark Villar na meron kang 1.2 billion asset na inilagay diyan, di ba? At yung 57 million na yun, manina lang sa iyo yun. Ilan na lang yun? Sa 1.2 billion asset, 57 million. 5%, less than 5% na lang yun. Mga 4% na lang yun. Pero hindi ko panipaniwala mga kababayan. Kaya po itong si Karen Davila, ano sabi niya? Hinggil sa salin ng mga politiko, I hope our public officials stop under-declaring their wealth by technicality, making themselves appear poorer than they truly are. Biruin nyo kapag kayong mga sona ng Pangulo. Oh, di ba? Pag yung sona ng mga Pangulo, pag yung may mga okasyon, pag yung may mga kung ano-anong mga imbitasyon na makikita ng publiko, ang bobongga ng mga suot. Pero kapag kayong eto na, labasan na ho ng salin, kala mo mga gusgusi na, mapapaisip ka, Butragis na yan, mas mayaman pa ako dito, mas may pera pa ako dito. O, di ba? Rodrigo Duterte, bata ka pa niyan ha, shoutout sa iyo boss. Oh. This will bite you in the ASS, no? One day. Walang masama sa pagkakaroon ng pera, totoo. Huwag lang galing sa kaban ng bayan o huwag lang galing sa nakaw. Di ba? Yung kay Tulfo, mga bossing Chief Amo Sir, yung 1 billion ni Tulfo, deklarado. Di ba? Bakit? Kasi kaya niyang ipaliwanag sa mamamayang Pilipino. Kaya niyang sabihin na, dito nang galing yan, eto galing yan, eto pinagkuhanan ko, eto nga ho, napakaliit na channel ho nito. Kung ikukumpara mo doon sa 30 million ni Tulfo, mga bossing, hindi ko na sasabihin sa inyo kung magkano kinikita nito. Ano? Hindi ko na sasabihin sa inyo. Pero yun na lang ho, mga kababayan, versus doon sa million na mga views ni Tulfo, kayang i-justify ho. No? Pero yung sasabihin mo, mas mayaman pa si Boss Mike Cervera. Si Boss Mike Cervera, pag pumunta kayo dyan, kayo, kukulitin nyo lang si Boss Mike Cervera. Kulitin nyo lang. Huwag nyo sabihin ko. Pag sinabi nyo, Boss Mike, mamamas ko po. Pagka naka-4 na beses kayo ng comment kay Boss Mike Cervera, Boss Mike, mamamas ko po. I-message kayo niyan, sasabihin sa inyo niyan ni Boss Mike Cervera. Sige na nga, kanina, ang kulit-kulit mo doon sa comment section, ilapag mo na nga, ibigay mo na nga yung Gcash mo. Nang mapamasko ang nagloko. Ganyan kayaman si Boss Mike Cervera, no? Wag niyo sabihin na dito niyo nalaman, ha? Okay, wag niyo sasabihin na dito niyo nalaman. Baka sabihin, langya ka, no? Sinabi mo yung sikreto ko, pero sobra. Galante po yan. Mapagbigay po yan, mga bossing, no?